ilabas mong ngipin mo. Kumbaga, this time, walang, sabi mo nga, di ba, kahit malapit sa puso mo, kung kailang makulong-kulong, ikulong ng 10 million. Alam ba, that was 15 years ago for an endorsement. So, hindi ako gumastos. Kumain ako ng libre the whole day. Tsaka yung alahas mo pala, yung alahas na meron ka, milyon na yun. Tsaka aso mo, may Bulgari. My God, intimidate niya. Sabi niya, sino may kasalanan? Usapan natin alas 6, dating alas 4, tapos magwawala ka? Ano ka? This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Ako na, Dira! We're here! We're here! We're here. You're there. We're there and we're everywhere! Yeah, dahil ito lang ang tambahin nila na kung saan pinag-uusapan dalawang mundo, showbiz and politics. Tama, wala nang iba. Kaya tara na, pasok na kayo sa dati ng tambahin na ngayon na ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With may nanay na ang OOTD namin pareho ay may parang mga something na blue and na light and dark blue. Oo. Dahil ang puso namin ay bughaw. Bughaw, tama yan. Parang ito mga polka dots, sabi nga ni the late, of course, si Chas, diba? Polka dots, kalaban ng checkered. Pero ayaw patalo na ate Manikin na eh. Ay, oo, pangmayaman talaga. Gucci talaga siya. Alam mo mga kaibigan talaga mula na sumabog yung mga flood control projects, hindi na kami napapatronize ng hindi branded. Of course. Tingnan mo si Pangkoy ang yaman-yaman. Kung makairap si Pangkoy, irap mayaman eh. Kaya naman, naku, diretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Top 3 friends in Congress. Well, of course, like everyday kasama ko si Speaker, JJ Suarez, Congressman Suarez, si Dong Gonzales, Senior Deputy. Ay my gosh, si Zaldico. Sino ang top 3 friends mo sa politics? Ako, friend ko. Tinanong sa kanya na. Siyempre, akala ko ako tinatanong mo eh. Kasi ako meron ako mga top 3 politicians, of course, no? Matitino kasi mga politicians. I have Ping Lacson, I have Tito Soto, and I have Bonji D. Alam mo yun, these are good people, no? Some of the good people. Marami pa rin ang mga good people. Ako top 3 ka na eh. Sino? Ping Lacson, Mayor Vico Soto, at hindi, yung friends mo. Yung friends mo na mga politikong tatlo. Mayor ng Rojas City, Ronnie Daddy Si Ronnie Vaz. Daddy Vaz. Mayor ng Rosales Pangasinan, si Mayor Liam. At ang tito ko na, hindi na siya mayor ngayon, pero si Tito Dante Torres ng Guagua, Pampanga. Kasi siyempre, all of us, may mga endearing personalities, mga friends from all walks of life, iba-iba mga sektor, and these are our friends in that particular industry. No? Ako kasi personally, I'm really a good friend of, si Panfilo Lacson, we talk. Minsan nagwa-one-on-one kaming dalawa niyan eh. Alam mo yan. Just surprisingly, for a showbiz entertainment writer, para makapag-crossover sa kanila, makipag-friend sa kanila. Tito Soto, I'm invited because of Tita Helen, no? Lala Soto. Lala kasi is my dearest baby, no? Matagal na yan. And yung sasabi ko, si Congressman Bonji D, I've known him for decades already. Ano pa siya, governor, vice governor ng Isabela, at saka I have a good relationship with my anak-anakan, si Bonji D. They're good people, good souls, good hearts. At tinanong si Saldi ko nga na kung sino nga yung tatlong best friends niya, close friends niya. The very controversial Saldico. Siyempre, he was the former chairman po ng Appropriations Committee po ng House of Representatives who sinugi na siya doon. Nag-resurface kasi yung kanyang interview na kung saan sinabi niya, yung tatlong close talaga. Yes, may tatlo siyang very close na almost everyday ay kasama doon niya, katalamitan Unang-una ay si House Speaker Martin Romualdez. Kasi siyempre, paro sila nagde-decide dati sa GAA ng House of Representatives. At ang pangalawa niyang friend ay si JJ Suarez, Deputy Speaker po ng Quadcom na alam niyo last year, not even last year, even
early this year, nung may Quadcom pa. I asked Jay Suarez, isang kongresista yan from Quezon. I know the family, no? I've been there. May show kami dati ni Michael Pangilinan before. They really come from rich clan at political dynasty din of that, no? Because the mother was congresswoman, the governor, whatever. Tapos yung pangatlo ay ang Pampanga 3rd District Congressman na si Dong Gonzales. Nakasama rin sa Quadcom. Naalala mo, anak, last year, during kainitan ng mga Alice Guo, mga kung ano-ano mga issues sa Quadcom, yung tatlong ito are very prominent. As si Zaldi, not much. Hindi siya masyadong visible because andun siya sa kaperahan, sa budget. Sa budget siya involved. And the sidelights. Sa sidelights. Pero major yun, ha? Major performance by an actor yun. An actor, oh. Tapos, pero itong si Dong at saka si JJ were very active. Nasa floor sila sa plenary every time may hearing noon sa Quadcom. And of course, the head of the Congress. Head of the Congress, siyempre, no? Yun, mga kaibigan. So ngayon, bakit namin pinag-uusapan ito? Who are your best friends? Sabi nga nila ba, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Sabi nga, birds of same feather flock together. Yung nga sasabi natin, may mali siya ba kung naging kaibigan niya si ganito, si ganyan, si ganon? Sabi nga natin, at the rate things are going, everything is questionable sa mga panahong ito. Lalo na't sumabog ang issue ng kaperahan, ng mga flood control projects, ghost projects, hindi lang sa flood control, even ghost projects in different sectors, no? Like, halimbawa, even sa education, even sa infrastructure, sa kung ano man, sa health, di ba? Maraming ghost projects dyan. At itong mga tao ito ay yun ang mga dikit magkakasangga sila. At ito ay may kanya-kanyang questions. May nagtatanong, paano yumaman ng todo si JJ Suarez in Quezon? I don't know. I don't have the answer. But you know. Why? How? Diba? Paano yumaman si Dong Gonzales na akala mo dati sa Quadcom para mga self-righteous, the most righteous of all the congressmen. Lahat sila may mga sinasabi, may mga points, talagang binobomba yung mga katiwalian. Tapos, at the end of the day, ay malalaman mo na sila rin po ay kinakasuhan na sa ombudsman, anywhere, because of di umano, paglulustay, pagkamkam ng mga pera ng pamahalaan. Kung paano, they know kung paano. Pero syempre, lahat tayo ay na-quandary, di natin alam kasagutan until everything ay settled. Halimbawa, kapag may kaso sa ombudsman, kapag naibaba na sana yung verdict, kung totoo bang siya ay guilty or what, di ba? Dapat maparusahan. So yun ang grupo na. Zaldico is the most popular of them all, of course. He's the superstar of the new generation. He's the man of the hour. Man of the hour. Man of the hour, man of the minute, man of the second. Siya na yun. Man of the year. Diba? Gusto ko lang siyang gawa na cover sa isang magazine, Man of the Year, because of the anomalous, the alleged anomalous flood control projects sa Bicol. At isa siya sa pinakamalaking nakuha ng mga proyekto sa ating gobyerno, lalo na sa DPWH. Maraming mga bagay na nangyayari ngayon na pati yung mga anak ni Zaldico ay being scrutinized, no? Na pamangkin din niya, si Jasmine. Jasmine. I love the name Jasmine. It's a flower. Na hindi mo masisi yung mga tao na dahil nga sa mga naibubulgar at lumalabas na katotohanan na ang pera ng taong bayan ang kinakamkam. At ipinagyayabang, piniflex ang kanilang mga activities na alam naman natin na unusual, weird, at sasabihin nila that this Jasmine ba yun? Tama? Ay use her own money, to flex. Paano siya magka-use her own money? She used private planes at she traveled around the country just para sa kanyang mga vlog. Pera ba niya, siya ba may-ari ng aeroplano? Saan siya kumuha ng pambili ng aeroplano? Sige nga, paliwanag niyo nga sa amin. Kaya huwag niyo sabihin na pera niya yun. Kumbaga, these are nepo babies, di ba? Sabi nga natin, ang nepo babies ay defined as a nepotism. Kumbaga, nag-i-enjoy ng fame dahil sa kayamanan ng kanilang families, parents, at kung sino man mga, di ba, influences nila sa pamilya nila. Sa tingin mo, may mapaparusahan ba sa mga congressman na ito? Kung honestly, kapag ganitong takbo, wala. Sana mali ako. Pero ganitong takbo, wala. Unang-una, tulad ng mga, di ba, sa Congress, as much as they would like to invite Zaldico, dumating ba si Zaldico? Parang
parang nakapagsalita siya. Parang nakapagsalita siya. Pero hindi na masyadong mag-grill. Because sabi nga nila, unang-una, parang they practice this parliamentary courtesy. This, syempre, congressman against congressman. Syempre, kailangan maging mas, hindi sila ganun kasalbahay sa kapwa nila. Dapat ay medyo umalalay. May alalay Kasi factor kapag yan. hindi totoo ito, they have to clear their names. They have. Oo, Yeah. paano nila makiklear ang pangalan nila kung hindi sila magsasalita sa Congress? Lalo kay Saldico, mahirapan siya talaga because meron naman public outrage. Judged na siya. Crucified. Crucified. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, bloodbath. Oo. Crucified crucifixion. Ay, nako. So, friends, like si Martin Romualdez, ang House Speaker natin. I don't know if it's true, no? Because may dumaan sa feed ko sa YouTube, no? Yung tungkol sa mga 10 richest politicians in the Philippines, no? At I hope I'm wrong, ha? Kasi number 7 yata dun si Martin Romualdez. Kasi na, lumabo ng 1,000%. Yeah. Ang kanyang salin from 2022 to 2025. Doon nakalagay doon sa research, no, sa survey na sinabi ng kung sino man ang may hawak ng vlog ngayon. Number 7 yata siya. He has at least 11 to 12 million now worth. He is now worth 11 to 12 million. While the president, or President Marcos, wag hawak kayo sa maupuan ninyo, is the richest of them all with 56 billion. 56 billion. 56 billion. I hope I am wrong. I hope mali yung vlog na yon. Pero nakita ko yung dire-diretso from 10 to number 1. Parang logical. Kumbaga, iniisip ko, sabi ko, grabe ang pera ni grabe ang pera May ni... maaaring fake news na naman ito. Pero number hindi 2 pala si Bongbong. Number 2 yata si Bongbong kasi number 1 yata si Cynthia Villar. Maaaring fake news na nito or mga haka-haka na lang na pero pwede mo mo mapaniwalain. May pinanggagalingan. May pinanggagalingan. Kaya sabi nga nila, alam mo, a few of my friends, no, let's set aside mo na si Zaldico. Sabi nila, itong si Speaker Martin Romualdez at si President Marcos, maaari di umano, no, na di ba the past 3 years ay tahimik sila. Kung napapansin lang po ninyo, tahimik sila, they don't even bother to check on DPWH projects or any project for that matter. Tahimik sila. Ngayon lang siya nag-ingay. Napansin nyo, ngayon lang siya para bang outwardly ay nagpapakita that he visits this place and find out kung saan may ghost projects. Ngayon siya aggressive. Ang sabi ng ibang mga kilala ko, nag-ipon sila muna ng pera the past 3 years. Inipon muna sila. Nahimik sila ni Martin at saka si Presidente. I hope I am wrong again. Tapos ngayon, in preparation for 2028, ngayon sila nagpapabango. Kasi may pera na sila. Hawak na nila yung mga... Kaya nga, maaaring mali ka din. Maaaring mali ka din kapag merong naparusahan sa mga taong nasa poder niya. Mga taong kasama niya, kaibigan niya, na nakabalandra ang pangalan niyang kasabay siya. Kung merong mapaparusahan sa mga yon, baka mabago. Magbago. Yes, ako naman ay pinapasalamatan ko ang presidente dahil nga sa ginawa niyang pagpunta, pagpasyal personal sa lahat ng mga ghost projects na ito, siya mismo nakita, naka-televise, nakita natin na meron siyang pagmamahal sa kung ano ang nangyayari sa bansang ating minamahal. Alam mo, I also agree with you. I'm grateful to him because of what he's doing now. Pero iniisip lang natin, why only now? Why only now when he has, alam naman niya nangyari the past 6 years of the Dutertes, di ba? At yung iba dyan, tulad ng mga diskaya na ito, 2016 pa naman na nagsimula bago sila naging milyonaryo. I'm sure naman it has reached him. Kasi unang-una nag-appoint siya ng mga tao niya, like nabunuan, kanya yan di ba? Siya naglagay dyan. Tapos ngayon pinag-resign na lang. Tapos all of a sudden, Resign lang. Sa yung Senado nga, di ba? Nakakaloka. No, sinabi nga ni Marcoleta na total nag-resign na siya. Kumbaga, pwede natin siya pahingahin. He was allowed to leave na because kumbaga tapos na siya, hindi siya kasali sa inquiry. Kumbaga sa isip natin, ba't pinapayagan? Totoo ba to? Alam mo yung gano'n? Kumbaga, actually naglalaro naman sa isipan ko. That's why I'm verbalizing it. Kasi syempre ayoko naman na dito naman natin sa dibdib ko, sa puso ko, ano ang aking mga pagdududa. Hindi sa wala akong kinakampihan dito. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Pero bakit ang nanahimik ang ating Pangulo in the past 3 years? Wala talaga siya. Kumbaga, what he did was just travel at saka
nanghingi ng mga investments sa iba-ibang mga bansa, nangungutang kung saan-saan. He said na babawas, nangungutang lang pala siya para maibulsa lang pala ng mga tao na ang iba dito ay appointees niya. Alam mo yung ganon? Kumbaga, he should have been vigilant and aggressive the past 2 years, pero tahimik siya. Even si Martin Romualdez, na nabalitaan naman natin na, di ba tahimik din siya, siya ang head ng Congress, di ba? Sabi nga nila, sila may power of the purse. Tapos itong nakarang eleksyon, ang ginawa ni Martin, umikot di umano sa bansa at tinayaan yung mga kalaban. Tapos kaya ang mga nanalo, mga administration candidates Mostly. So parang in preparation for the balita, for the 2020 elections, balita, natatakbo si Martin as president. At hindi mo rin matatawaran o pwedeng i-invalidate yung mga sinasabi ng kapatid ng ating presidente na si Senator Amy Marcos. Oo, kahit naglulokalokohan ng si Manang Amy, kahit alam natin na talagang meron siyang axe to grind sa kanyang At meron siyang alam. May alam siya. Alam mo, nahuli rin sa sarili ng bibig na talagang ginagawa niya lahat ng parang ginugulo niya talaga ito. Sabi nga niya, hindi ko kayo tatantanan. Hindi niya titigilan, kundi aasarin daw niya ang administrasyon. Kumbaga, why is she doing this? Because unang-una, wala rin siya siguro tiwala sa kanyang kapatid, sa administrasyon ito. In the same way na tayo rin naman, natatawa na lang sa kanya kasi parang ako nawalan na akong gaan sa kanya at saka respeto. Because nga, imagine mo, kapatid mo, presidente, kahit hindi na presidente kapatid mo, bilang senadora, bilang public servant, dapat ay tumutulong ka para umangat ang bansa. Hindi yung pag-away dito kasi you want to prove something, you want to send a message that you are here to serve the Dutertes. But with the things that our president did, unti-unting nagkakaloon ng mga pangalan at mukha yung mga magnanakaw at mga nangangamkam ng pera ng bayan. Na dapat maparusahan. Kaya PBBM, we're challenging you. Ilabas mong ngipin mo. Kumbaga, this time, walang, sabi mo nga, di ba, kahit malapit sa puso mo, kung kailangan makulong, ikulong mo. Sa tingin ko, sa akin lang naman to, handa sila. Bago nila inilabas ang lahat ng ito, alam nilang at some point ay magbubumerang sa kanila. Pero wag sana sila selective. Dapat, kahit malapit nga sa puso mo, pag may anomalya, imbestigahan. At walang napatunayan, ikulong. At wag double standards. Oo. Tama ha, alam niyo na. Saldico, you're a candidate. You're a candidate. Sabi nga na, naloko ko kay Joel Villanueva. Sinabi na with all these anomalies, sabi niya, sana may balik ko yung death penalty. Joel, you're also a candidate. You're all candidates here! Wala pa nga yung death penalty at mukhang malabo yun. Importante lang sa akin nga ngayon, namumulat na tayo sa katotohanan na ang mga leader na inaasahan natin ay silang number 1 na promotor ng maling gawi. And how disappointing. How frustrating. Ikaw, OOT dyan, na nanonood ngayon, ano masasabi mo? Ano yung mga hinahing mo, mga hinanakit mo? Mga bagay na meron ka sa puso mo. You can do your comment para mailabas mo yun at mapagaan ang pakiramdam mo. Habol ko lang. Mga OT dyan, choose your friends. Pangkoy, choose your friends. Mahiya naman kayo. Hinga naman tayo at diretso na tayo sa ating next segment, ang latest bihis ng showbiz. Kahit showbiz, pagka Nepo pa rin pinag-uusapan. Nepo wife. Nepo wife. Merong post itong si Attorney Jesus Falsis. Si Jess. Pwede ba natin basahin na Kung makasabi ako ng Jess, makakala mo kakilala ko pa sila. Sabi niya, Heart Evangelista has never been recognized as a top taxpayer. And thus it makes no sense how she can afford all of her branded luxury goods. Alam mo, naging debate yan Napanood ko rin sa Attorney Claire Castro, si Yusek Claire Castro, talking about this issue. Kasi nasabi niya na, maaring baka may pera nga si Heart. Because, Heart Evangelista comes from an affluent family, very rich clan, matagal na, mga aungpaukos yan. They own the Bar Fiesta, the chain of restaurants. Pero hindi na masyadong active yung mga Bar Fiesta kasi kukunti na lang yan. Tsaka baka nga may nabenta na nga daw yung iba. At saka hindi lang naman sila may-ari dyan. It's a family corporation. Kumbaga, meron yata sa isang branch. May incorporator sila. Alam ko I don't know kung si Rodong Paco, Ray yata ang pangalan ng tatay ni Hart. Si Rodong Paco naman yata, I don't know kung siya ba yung asawa dati ni Aurora Salve. Meron kasi dyan Barrio Fiesta noon sa may Tomas Morato. Yun ang pag-aaral. Magkakaiba kasi may-ari, pero magkakapatid, pamilya. Anyway, si Hart naman, sabi nga nila, kahit sabihin mo na mayaman ang kanyang pamilya, buhay pa kasi ang kanyang parents So, I'm sure, hindi pa niya na-inherit yun. Kasi normally, ang inheritance
comes after. Diba, pag wala na yung mga magulang mo. So, kung depende kung ano nakalagay sa will. Ipagpalagay pa natin. But of course, Hart, sabi nila, did not make it naman as a very, very big star. Sabi nga ni Jessa, of course, marami siya endorsement. Kasi if madami ka endorsement like Vice Ganda, Catherine Bernardo, even si Daniel Padilla, kumonti na nga yung endorsement niya. Pero nasa top taxpayer pa din ng BIR. Kasi hindi siya naging taxpayer because nga, hindi naman yung mabot na yata doon taga ang kanyang income. Yes, ang pinaka-question ni Jess Falsis na ang question ko lang naman kay Ma'am Hart, if totoo na madami siyang endorsements, if matataas ang mga value na endorsements na to, bakit never pa siya lumitaw sa top taxpayers? Kasi noong wala naman ganito si Hart na drama. Alam natin na socialera yung batang ito. Kumbaga, during the time that she was with GMA7. Kumbaga, kumikita siya, pero hindi naman ganun kalaki talaga. Bihira naman siya mapasama sa mga regular teleseries, at saka mga pelikula naman niya, hindi naman kasi laki ng mga pelikula nila Chris Aquino, alam mo nila Vice Ganda, kumbaga even Marian Rivera. Si Marian is one of the highest tax-paying artists kasama si Ding Dong Dantes. Separately respectively, magkakaiba sila. But she's living the life. Yeah, pero si Hart has lived the life. Because sabi nga nila, dati naman daw si Senator Cheese, when he was still congressman, alam natin na galing dito sa mayang pamilya because ang kanyang dad ay mga Escuderos, alam natin. Pero he was modest in that level as a taxpayer. Kasi hindi naman ganun kalaki ang kinikita niya talaga. Hindi naman maliit, pero hindi naman sobra when he was just congressman. When he became senator with all these issues about the insertions of the 142.7 billion and prior to that, yung mga laro niya dito sa ibang mga projects ng government, alam ko kumita siya na malaki, ay dito nagsimula na nag-flaunt kasi si Hart. Di ba yung mga Paris Fashion Week niya? Siya una nag-flaunt na yung kanyang aso wala, di ba naka-Bulgari necklace? Oo, na kumbaga that was off na yon, sobrang OA na yon, di ba? Dahil sa gusto lang niya patunayan sa away niya kay hindi pa kinwestiyon ng mga panahon na yon para na OA yan nga lang yung mga netizens dahil nga para pinavulgari mo ang aso at ngayong naglalabasan ang lahat ng mga insertion at lahat ng mga kurakot ng mga politicians, biglang nagkaroon na idea ang mga netizens. Lalo't ang kanyang asawa ay nasa frontline. Kasi di ba pagtanggap niya ng 30 million na donation mula kay Lawrence Lubiano. And he's the Senate President. Senate President. Tapos yung mga dramas niya, mga theatrics niya, wali sa, di ba, pag in-interview siya, yung mga papapakute niya, na alam naman natin na ito yung mabababaw lahat. So kaya si Hart ngayon nagsasuffer. Kasi siya ngayon kina-question. Because tatanungin ng taong bayan niya na saan galing lahat ito, Hart? Magtataka. Hindi naman siya talaga actually. Kumbaga parang nga siyang nag-apply doon sa Paris Kasi bumibili siya. Bumibili siya talaga ng mga products para mapansin siya doon sa kung saan ba. And finally, ano-ano man she had it. And she had it. Kumbaga napansin siya, kaya kinuha na siya for the fashion shows sa Fashion Week. Di ba? Na parang kasi she wanted to be in. At saka she brings her glamour team. She brings so much alahas at saka mga gowns and everything. How much do you spend when you travel? Flexing. Kapag nag-travel siya ng ganung klase with that kind of lifestyle. Yes. You will question Yun eh. Kaya mga tao, ay tatanungin ka taga saan galing mga pera pinflaunt mo. There's nothing against Miss Hart, no? Wala. Mahal ko yan. Kaibigan ko yan. Pero siyempre, etong sinasabi ni Atty. Jesus Falsis, hindi mo rin naman pwedeng hindi pansinin. Yes. Tama naman. Logical ito. Tama yan. Maganda rin yun at least malaman natin. Hart should address this. Dapat sagutin ni Hart, saan ba nanggaling ito? Kung may mga resibo ka, much better. Sabi nila, okay, bakit may endorsement siya? Kunuha nga siya ng McDonald's. Ngayon nga lang yan Ito nga na, nagtaka nga rin yung mga netizens, but biglang nag-post siya of talking about her endorsement since day one. Ang tagal na ng mga yun. Diyos ko, hindi ba siya gumagastos? Ano ba, binayaran ako, alam ng 10 million? Alam ba, that was 15 years ago for an endorsement. So, hindi ako gumastos. At ko, kumain ako ng libre the whole day. Tsaka yung alahas mo pala, yung alahas na meron ka, milyon na yun. Tsaka aso mo, may Bulgari. My God. Diyos ko, yung mga sing-sing na suot mo. At tsaka, oh my God, sobrang ito yung natutulong na ng social media ngayon. Yung mga taong nag-reflex ng mga bagay na akala nila nakaka-inspire. Ngayon ay may resibo mga tao para binigyan sila ng lisensya para magtanong. Yes, and the audacity, sabi nga to display all this wealth, the flaunting, kumbaga. Kaya sabi nga natin, this lavish lifestyle, dapat ay maliwanagan ng tao kung saan nanggaling. At may nag-question nga, kasi ang tatay daw ni Hart Evangelista ay meron daw mansyon sa Sorsogon. But somebody naman said na matagal na in love si Mr. Umpauco doon sa Sorsogon when he visited doon. Magkasawa na si Hart at saka si Cheese. Nagustuhan niya, napatay yung araw ng bahay doon, pero hindi naman daw mansyon. Pero regardless, kumbaga, Hart should explain, para at least
marinig natin yung boses na. Hindi pa natin kasi Yes. nagsasalita eh. Kumbaga, What dahil we ang- got are the endorsements she had. That's the only thing that she flexed like a month ago. And now, people are asking, at hindi mo kami, tayo, lahat na nagtatanong, hindi mo masisisi, Heart. Yeah, at mahirap talaga, Heart, pag ikaw ay naging asawa ng isang politiko, lalo pat Senate President. It's not a joke, Charlie. It's not a joke. This is the best time for people to at least yung pagiging lavish nila, wag na masyadong i-flex Wag na na. nagkakaresibo tayo. Tama! Kagaya nitong pag-uusapan natin isa na Sino yan? My God! Si Janela Salvador. Natuwa ako! Natuwa ka ba? Actually, natuwa ako. Nakita ko yung video kung saan in-interview ni MG Marfori yata ng TV5. Si Clea, sina Clea Pineda, ang umaming bisexual, at saka parang itong grill, at saka itong actress na si Janela Salvador. Kasi few months back, si Janela kasi ay talagang tinulig sa iyan because sabi nila, naghiwalay daw kasi si Clea Pineda at ang kanyang girlfriend na si Catrice Kiruf. Kiruf, Oo, di ba? yeah. Isang mistisang magandang babae. Dahil daw kay Janela, pinalalabas na si Janela Salvador daw Ang ang dahilan. third party. Si Clea Pineda na ay sumikat sa Starstruck. Nagpunta siya. Isa sa Oo. Survivors. Survivors, oo. Parang tayo survivor din. Oh, we're surviving. We're surviving. Tapos, Tapos na parang may jowa siya na si ito nga si si Catrice Kiruf. Biglang Spell Pangkoy. Kiruf. Sige yan. ba't di pinapasa mo? Kiruf. Si Kiruf. Na ngayon biglang sabi ni Janela, what you see is what you get. It may not be verbatim, pero yun yung sinabi niya, ayoko na nga magsalita, hindi ganyan-ganyan, pero kung ano nakikita niya, yun na yun. Parang it is some kind of pag-amin. I don't know lang if my memory serves me right. That during that time that siya ay tinuturo na third party, parang nag-deny nga siya na hindi siya third party. Parang nag-deny din siya na parang wala silang relasyon ni Clea. Yun ang dating sa akin. Ang breakup na yan, nag-ano na lang yan. Nag-develop? Hindi, yung pag-breakup nila. Ang breakup nila? Was like just last July. That was last. Recent lang recent eh. lang. Tapos, July, August, September. So mga 2 months ago. so parang lumalabas nun sa, parang I don't know, nagsalita ba si Jenna? Parang bang ang dating sa akin, parang bang, hindi hindi ko syota yan parang ganon ang dating. Oh, may dating. Pero bigla ngayon nagbago. Ngayon nagbago at tinanong si Clea kung ano ba talaga, are you a couple? Parang are you a pair? Parang sinabi niya na physically, they are a pair. Parang ganyan. Parang sweet, ang ganda. Mga kaibigan, many of you may not agree, of course, no? Kasi may mga conservative tayo ng mga OT-Jans at we will respect that. Siyempre, ako naman bilang bakla, siyempre, naka-reserve din ako dun sa. Pero sa akin paniwala, ako nag-i-enjoy. I love watching them because you know why? Because of the positivity that brings that is brought out by that thing. Ang Kasi may pagmamahal, love. at saka ang pagmamahal naman na wala naman sa gender yan. Wala sa gender. Kumbaga, because of the love that, kumbaga, naramdaman ko at naamoy ko in the air. That's why I'm very happy for them. But of course, Isipin mo na isang Janela Salvador na ang mga nagiging boyfriend at nakapangasawa, bigla ang karelasyon ay isang kapwa babae. Oo, isang No? tunggriel. Tunggriel. No. Una niya, boyfriend niya si Si Elmo. Magalona. Pero di ba si Elmo, nabalitaan ko, naalala ko ito, di ba, parang itinulak ito na Elmo Magalona sa van, parang natumbay ito sa lupa or something. Tapos yung pangalawa, di ba, nagkaanak siya sa isang English boy Yes. na nag-artista PBB ba? Taga-PBB dito sa Pilipinas. Tapos isang young actor na taga-England. Hindi PBB. Hindi PBB, nagkaanak siya doon. Tapos umuwi sila rito. Tapos ito na ngayon kanyang popular ka-affair ngayon, itong kanyang Lady Girl. Lady Girl si Clea Pineda. We will support. I mean, who are we to question and who are we to just like, check on them? Pero bilib ako, Nak, no? I'm just wondering, parang ang bilis-bilis pagbabae at saka ang tomboy mag-umamin publicly, no? Saya. Parang saya nila. Kailan ba amin ng lalaki, yung tunay na lalaking kilala natin, ba? James Reid, sabi niya na, kami ni Jobert are a pair. Ay, Walang ganun. dahil ba wala? Okay. Sana may ganun. Na para bang may magsabi Alam na, mo, consistent ka kay James Reid, nakakainis ka. diba? Alam nyo na, syempre in love talaga kay James Reid. Or Donnie Pangilinan for that matter. Naku, dinamark mas Donnie Pangilinan na napaka-dissenting bata. Pero at least itong si yung jowa ni Vice Ganda. Si Ayon, like, telling and showing people that he really loves Vice. Oo, magano. Pero parang siya lang. Parang hindi masyado. Wala pa. Oo. Kasi kasi sila marami na eh. Even sila ay dati, di ba? At saka sila direct. Tsaka si Rosana Roses. Oo, si Rosana Roses. Si Aiza Segura at saka Si Liza Dino. Liza. At saka magano. At saka si Charis Charis Pempenco. na si Jake Cyrus na. Sana may ganon din mo siya sa mga lalaki. Pero
happy ako. Happy ako. Oo, nakaka-happy. Ito, magiging happy ka rin. Sobra. Itong susunod pag-usapan natin. Sobra. Naku, biglang, lumabas sa live. Oo. Ang Claudine Barreto at ang Mark Anthony Fernandez. Yes, nung Wednesday yun. Wednesday, di ba? Nag-live si Claudine sa kanyang Facebook account. Tapos nakita ko, nag-usap siya. Andun si Mark. They were being interviewed by the members of the press. So ang ginawa natin, di ba? We called Claudine kasi hindi ko napanood ang buong video kasi noon. Sabi ko, Clau, are you okay with Mark? Parang feeling ko, parang kinilig din ako in a way, no? Sabi niya, charot. Parang kilig. Parang, Naihi. Parang ihi. may mga comments na parang Mark Clau, ganyan. Dahil totoo daw niya, sabi ni Clau, she's working for Viva. She works for now, Viva. no? Early this year lang daw, she was assigned. Ang kanyang trabaho doon ay sa talent acquisition. So she's in charge of the artist na ina-acquire ng Viva. At saka tinutulungan ng Viva na para mabago naman ang kanilang landscape sa pagbibigay ng mga trabaho. Halimbawa, artista ka. Di ba? Sakit ito na ibang mga productions. Tatlong taon na, minsan walang project kasi sa dami ng artist, walang may bigyan ng project. Si Claudine, may klaro siyang halimbawa, ang isang artista ay hindi nabigyan ng projects For a certain after period. 6 months to 1 year. Tapos gusto mo pa i-release na. kasi para kasi mga breadwinners sa mga karamihan sa mga yan eh. So ngayon yun si Claudine, sabi niya, pero ang totoo daw niyan, they were just meeting, may mga meeting sila because si Claudine, ang totoo niyan, siya raw ang nagbalik kay Mark, nagdala kay Mark sa Viva. Pagkalabas ni Mark daw sa kulungan. From the kulungan. So, sinulungan niya. In fairness kay Clau, Si Clau, ganun kabuti yan. Binibigyan niya ng break, yung second chances. Pero meron silang pagsasamahan. Yes, baka hindi pa nga raw alam ni Mark. Pero na-clear na sa kanya that they will doing a teleserye. Yung Totoy Bato. Totoy Bato. Na teleserye, mapalabas ng TV5. I think it will be produced by Viva for TV5. At kasama leading man niya rito si Mark. Oh, that's Totoy exciting. Bato. At saka after that, she will do another series in The Glory. The Glory. Hindi ko alam kung sino kasama niya. K-drama to The Glory. Yung version natin, Philippine version. Si Claudine will be very busy in the next months. No? Wow, Clau. Natuwa naman ako at nagkausap sila ni Mark. Kasi nung nagmi-meeting daw sila doon, bigla na lang sumulpot si Mark. Siguro may meeting din siya somewhere doon sa loob ng office, sa Viva office. Kaya nakita sa Claudine, kaya tinukso sila ng mga press. Pagkasabi, tinukso sila ng mga press. Di ba? Happy naman tayo. Nakaka-happy, Miss Clau. Nakaka-happy ka talaga. Nakaka-inspire ka na patuloy lang tayong lalaban. At saka nakita ko doon, may portion doon na nakita ko, hindi ko kasi napanood ng buong video, pero nakita ko yung video kung saan nagkukwentuhan si Clau at saka si Mark. Parang Lumapit pa nga kasal. si Mark niyakap pa nga si Mark ng yung hug friend. You would know that they became really good friends. Na walang mali siya, yung gano'n. Because si Mark naman has his own family na, si Claudine naman has children. I'm sure Claudine's not ready to fall in love again. Alam mo na. So yun. Ako mga dyan, sino sa inyo ang kinikilig dyan? Ako, comment ka na dyan. si Pangkoy kinikilig. Gusto ko naman siya Naiki na sa kilig ibang klase ka. Bago ka mag-CR, punta muna tayo sa Deluxe Spa. Yes. Naku, para ma-relax tayo. Located in Scott Fernandez Corners, Tomas Morato. Ayas, Tomas Morato. Tabi ng Chili's po, sa gilid na po yan. Hanapin niyo si Vince Miraflores, dating beauty queen turned actress. I hope not as hot as I am, okay? At sa mga papasyals at gustong pumasyal sa Tagaytay, napakalabig na po ngayon sa Tagaytay at marerelax kayo at wala pa kayong bahay na titirahan, pwede na kayo magpabook sa Kisha Staycation. 3 bedrooms yun, may sarili ng CR, may 2 CR yata, may mga gamit na for kitchen. It's a whole house. You can have it and you can be accommodated there. Nag-message sa akin si Nanette at Carlo Nazareno of Chino Hills, California. Kasi pag umuwi sila rito when they're in Metro Manila, gusto nila mag-stay sa staycation mo. Wow! Nanette punta lang kayo Message doon. na po kayo ngayon sa ating Kisha Staycation na page or pwede rin sa page ng OOTD. Tama. We will accommodate you. Diretso na tayo sa ating next segment. Ang pinakahihintay nyo! Hula! Dira! Hinahin na yan! Hulaan nga lang! Ay, Hulaan lang. Ay, pag gano'n. Oo, paano? Mahiya naman kayo! Oh, hindi Paano ka mahiya when you are jack of all trades? Ay, oo nga. Kaya lang master of none. You have a point. Diba, mahirap sa isang tao yung lahat pinapasukan. Matagal na niyang image yan, lahat pinapasukan, but he's a master of none. He did fencing, he did rowing, he did basketball, mabuti lang hindi lang siya sumama sa gun running. Gun running! Baka na naman panahon na yun na hinahanap pa niya yung sarili niya. Baka. Pwede rin naman. Oo, syempre, mga tao ay... pero sometimes naman where to excel. Kumbaga, doon mo na-develop ang sarili mo. But if you think you excelled in everything, tapos you end up nothing, alam mo, kaya nag-iba na lang siya ng direksyon. Oo. He
joined another world. Another world. no? Outside showbiz. Outside showbiz, okay? At very, very And I controversial think he's siya. doing Very good. controversial And I siya. think- Yeah, he's doing good. Pero syempre, maraming mga questions din na ang mga tao about kung saan niya na-acquire ang kanyang Feeling ko na, mga yung ano. napangasawa niya, nakatulong sa kanya. Malaking para bagay magbago. yun. If not for that lady, alam mo, siguro marami na nakasuntukan itong aktor na ito. Sa lahat ng mga artista na nakita ko sa personal, sa kanya talaga ako na starstruck. Oh, kasi naman, ang tangkad, ang gwapo. Hindi, nung sa asawa. Ang gandang babae. Mismo, nagkakilala ka sa commercial. Commercial to. Anyway, mga kaibigan, eto na. May kwento rin dyan tungkol sa ating subject. Si Jack of all trades, master of none. Ngayon, ay minsan, naimbitahan siya para sa isang shooting bird shooting, ganun. event shooting. Event shooting, sabi kong bobo ko ha. Bird shoot. Bird shooting sa isang bayan dito sa Pampanga. Ngayon, ang usapan na, so he sought sa assistance doon sa isang may Kilalang tao. Kilalang tao rin doon sa Pampanga. Tapos, umuha naman. Kasi syempre, respeto. I-accommodate sila. Accommodate sila, di ba? Ngayon, ang usapan nila ay, ang sabi ni actor, ay darating sila doon ng 6 o'clock. 6 a.m. So, naka-ready lang naman ang ating taga-Pampanga na Mag-assist. Mag-assist at 6 o'clock. Syempre, aga-aga noon di ba? Pero nagkataon ng actor na ito, decided to come back much earlier. Dumating siya 4. Tapos, syempre, 4 o'clock, syempre, if I were you... 4 a.m. 4 a.m. Dapat maghintay ka na lang ng 6 kasi 6 ang usapan nyo. Ang ginawa niya, kinalampag niya ang grupo ng mga taga-Pampanga. Galit na galit siya. Bakit nasaan na raw sila? Bakit wala raw silang doon? Walang representative. Talagang tinalakan siya ng taga-Pampanga. Akala niya, ma-intimidate niya. Sabi niya, sino may kasalanan? Usapan natin alas 6. Dating alas 4, tapos magwawala ka? Ano ka? Siniswerte ka. Ay, naku, kahit sino ka pa, kahit plastic ka pa. Ay. Diba? So, nagalit sa kanya. So, alam mong ginawa, talagang pinauwi niya. Pinauwi niya yung group. Iniwan niya na lang. Iniwan niya. Hindi na niya pinansin. Bahala kayo dyan kung anong gagawin niyo, pero hindi na kayo mag-assist. O meron kang clue dyan. I apologize. Ba't ka naka-apologize? Hindi kasi nag-apologize ako kasi nga, 4 o'clock ako dumating. Okay. Oo, alas 6 pa pala yung usapan natin. Sorry naman. Hindi ba pinag-usapan na wala ako? Di ba? Tama. Yun, I'm sorry. Okay. I'm sorry. Ay, meron pa rin talaga. Parang si Gloria, baka pagkala mo, I'm sorry. Okay, merong C sa kanyang pangalan. Ay, oo naman. G sa apelyido. Ang dami. Okay. Oo, alam mo na. Okay, mga kaibigan. Yeah. Alam nyo na. Kung wala nang upo sa row 4. Ay, naku, mukhang malamig na lulig sa ang aircon na makukuha natin ngayon mga OOT djans. Naku, i-comment nyo na kung sino ang hula ninyo. Sa lahat ng mga may birthday ngayon, happy birthday sa isa sa mga staff ng Hiraya Theater Production, Brenda Besto. And of course, happy birthday kay Kuya Doy sa isa sa mga parang naming kapatid, Justino Miklat. Happy birthday. Yes, sa aking pamangkin, Jojo Bautista of Pandanding, Iloilo. Thank you so much, anak, at saka sa aking mga mag-anak dyan sa Santa Barbara, Iloilo. Hello, I love you all. Sa lahat naman nanonood ngayon, sa mga team live natin, mga team replay, maraming salamat sa mga team abroad at team OFW sa patuloy niyong pagmamahal sa mga nagpakulay ngayong oras na ito. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa amin. Sa Karangagan ng Kapampangan na patuloy ang lulugod, kayong pauligan ding lugod you, lalakas kami. Marakala salamat. Thank you. Maraming salamat. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na ang blind item at ang hula bira niya ay palaging on point. Ibang klase ka magkwento. Natutuwa talaga ako sa'yo. Ang ating pinakamamahal nanay, Jobert Socaldito. I was there. No joke lang. Thank you so much, mahal ko anak, Direct Chops Manansala. Of course, I'm so proud of our OOTians. I love their being selfless at napakasarap ng makausap. Ang sarap niyong audience. Hindi kami mapapagod pag basta nandyan ng lagi kayo. Hindsight, natutuwa ako na meron ng social media na nagre-record ng lahat ng mga bagay na maaari nating magamit kapag kailangan. Maaaring hindi natin papansinin ngayon. Pero kapag kinailangan ay may resibo palagi tayo at meron talagang naandyan para sabihin at patotohanan yung mga lahat ng pag-aakusa sa isang tao na kailangan nating ilagay sa tamang lugar. Tama yan. Maaaring yung mga opinion mo ay hindi pareho ng opinion namin. Okay lang yan dahil walang maling opinion sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. Marami pong salamat and to God be the glory. Raymar Buado, Leanne Miklat, at saka Michael Pangkoy, and Alexa the Great. Diba?
Bye everyone! We love you. We'll see you again! See you. Live tayo next time.